Good day everyone, I am J. Kaiser Vicentino and I am the leader of Group 3. So for today's lesson, we will discuss about the arnis. What's the nature of arnis? What's the history of arnis? What's the benefits and the equipments used in arnis? But before we go to our main discussion, we will have a short prayer first. So let's bow our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So now, hindi muna tayo pupunta sa ating main discussion dahil meron kami inihanda sa inyong icebreaker o larong pampasigla o pampagana. Ang layunin nito ay malaman namin kung meron na ba kayong kaunting kalaman sa aming lesson na itatalakay sa inyo. So, ang larong ito ay tinawag naming Bilugan Mo Ako. So, ano nga ba yung mechanics ng larong ito? Madali lang. Siyempre, bibilugan mo lang kung ano yung mga nakita mong words na related o connected sa ating talakayin o sa ating lesson na i-discuss o ito yung arnis. Yun lamang, magbibigay lamang kami ng 10 segundo upang mahanap yung mga salitang iyon. So, time's up. So, ayun na yung mga sagot. Hi, I'm Mert Jason Escala at ang ipapaliwanag ko sa inyo ay ang arnis, types of arnis, at forms of arnis. Ano nga ba ang arnis? Ang arnis ay isang halimbawa ng weapon-based fighting kagaya ng fencing, kendo, at iba pa. Ito ay nakatutok sa paggamit ng mga armas tulad ng baston, espada at kutsilyo, pati na rin sa walang armas na laban. Karaniwan itong tinuturo bilang isang sistema ng self-defense. Ngunit maaari rin itong maging isang sining ng pakikipaglaban at disiplina. Para sa kaalaman nating lahat, alam nyo ba na ang arnis ay may malalim na kasaysayan at kultura sa Pilipinas at itinuturing itong pambansang sining pandigma ng bansa o National Self-Defense Martial Arts Sport of the Philippines. Dumapo naman tayo sa 2 types of arnis. Una ay ang anyo. Sa arnis, ang anyo ay tumutukoy sa mga tiyak na forma o galaw na tinuturo bilang bahagi ng pagsasanay. Ang mga anyo ay karaniwang binubuo ng mga set ng mga hakbang o kombinasyon ng mga atake at depensa na isinasagawa gamit ang mga armas tulad ng baston o kutsilyo, pati na rin sa walang armas na pakikidigma. Ang mga anyo ay isang paraan ng pagbuo ng mga kasanayan at pagpapabuti ng koordinasyon, disiplina at pag-iisip sa disiplina ng arnis. Sunod naman, laban or full combat competition. Ang paglalaban sa arnis ay tumutukoy sa aktwal na pakikipaglaban gamit ang mga armas tulad ng baston, espada o kutsilyo, pati na rin sa walang armas na laban o empty hand. Sa arnis, ang layunin ng pakikipaglaban ay hindi lamang pag-atake, kundi pati na rin ang tamang depensa at tamang pag-iwas sa mga atake ng kalaban. Narito ang ilang pangunahing aspeto sa pakikipaglaban sa arnis. Una ay ang atake or strike. Ang mga pangunahing galaw ng arnis ay nakatuon sa mabilis at malakas na pag-atake gamit ang armas. Sunod ay ang depensa or defensive moves. Kasama sa paglaban ng mga teknik ng depensa tulad ng block o parry, pagtanggi ng atake gamit ang armas, at evade, pag-iwas mula sa atake. Ang mga depensang galaw ay mahalaga upang maprotekta ng sarili mula sa mga atake ng kalaban. Sumunod ay ang control ng distansya or distance control. Sa arnis, mahalaga ang tamang distansya mula sa kalaban. Ang mga arnisador ay gumagamit ng tamang hakbang o galaw upang magtaglay ng kontrol sa distansya at iwasan ng malapit na atake. Pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang mga atake mula sa ligtas na agwat. Sa kabuuan, ang paglalaban sa arnis ay hindi lamang tungkol sa bilis at lakas ng atake, kundi pati na rin sa pagiging maagap, matalino at may tamang disiplina sa bawat galaw. Sunod naman ay ang forms of arnis. Una na dito ang espada idaga. Sa arnis, isang traditional na martial art ng Pilipinas, ang espada at daga ay dalawang uri ng sandata na ginagamit sa disiplina ng armas.
Ang arnis ay kilala sa paggamit ng mga kahoy, metal, at iba pang sandata. At may mga partikular na teknik para sa bawat isa. Espada sa arnis. Ang haba na karaniwang ginagamit sa arnis ay may haba na 70 cm hanggang 1 metro. Ang gamit naman nito sa arnis, ang espada ay ginagamit sa mga swinging, thrusting at parrying. May mga teknik para sa mabilis na pag-atake at depensa gamit ang espada. At ang mga galaw ay madalas na mabilis at precise. Sunod naman ang daga sa arnis. Ang haba ng daga sa arnis ay mas maikli. Karaniwang may haba mula 20 cm hanggang 40 cm. Ang gamit naman ng daga ay ginagamit ito sa close combat at sa fighting from the inside, sa loob ng katawan ng kalaban. Sunod na halimbawa ng form of arnis ay ang solo baston. Sa solo baston, gumagamit ng isang baston o stick ang practitioner. At ang pangunahing layunin nito ay sanayin ng mga kasanayan sa paggamit ng isang armas tulad ng paghampas, pag-iwas at iba pang mga galaw na kailangan sa isang labanan. Ang solo baston ay hindi lamang nakatuon sa pag-atake kundi pati na rin sa disiplina at kontrol ng galaw, pati na rin sa pagbuo ng reflexes. Karaniwan, ito ay ginagamit sa pagpapalakas ng katawan at pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng kamay at mata, pati na rin sa mental focus. Sa kabuuan, ang sinawali ay isang teknikal na aspeto ng arnis na nakatutok sa paggamit ng dalawang baston na nakakatulong sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa laban, koordinasyon ng kamay at reflexes ng practitioner. Sa halimbawa ng form of arnis ay ang sinawali. Ang sinawali ay isang term na ginagamit sa arnis o eskrima na tumutukoy sa isang uri ng pagsasanay na nakatuon sa dobling baston o paggamit ng dalawang baston ng sabay. Ang sinawali ay isang mahalagang aspeto ng arnis. Ang pangalan nito ay hango sa salitang sawali na nangangahulugang woven o interwoven. Sa Pilipino na tumutukoy sa pag-iwas at pagsanib ng mga galaw ng dalawang baston. Ang mga aspeto ng sinawali, una ay ang pagkakaroon ng dalawang baston. Pangalawa, pagsanay ng koordinasyon. Pangatlo, pagbuo ng pattern. Pang-apat, pagpapabuti ng reflexes. So now, we will discuss about the history of arnis. Saan nga ba nagmula ang arnis? So, according to the research, ang arnis ay nagmula sa mga pintados or tintados dito sa ating bansa. Ang mga pintados o tintados, ito ay ang ating mga ninuno noon before or the prehistoric or pre-colonial period. So, mula pa talaga siya ng 12th century ay meron talaga tayong arnis dito sa ating bansa. Ngunit, ito ay naimpluwensyahan during the Spanish colonial. Ito ay nahaluan ng tinatawag na fencing styles. Dahil yung mga Spanish ay mahilig sa fencing, dito ay na-impluwensya nila ang arnis na kinagawian ng mga Pilipino. At ito ay nabago ang pattern, ang mga form at ang mga sequence. Hindi lang Spanish ang naka-impluwensya dito, kundi pati na rin yung mga iba't ibang settlers, travelers, mga traders na dumadako dito sa ating bansa. Katulad na lang ng mga mula sa Malay, na kung saan ang kanilang tinatawag na silat ay na-apektuhan or na-impluwensyahan ang ating sariling martial art o yung arnis. Pati na rin yung mga iba't ibang martial arts sa Indian at Chinese or sa China ay nakakontribute na ma-impluwensyahan ang ating arnis, kaya ganun na lamang na nagkaroon ng iba't ibang uri, ng iba't ibang anyo o ng iba't ibang sequence ang ating martial arts na arnis. Arnis in the Philippines. So, yung arnis sa Pilipinas, kagaya ng sabi ko, ito ay tinatawag na eskrima o kali na nagmula sa ating bansa during 12th century pa. Kaya naman, naging isang prominent o naging kilala o kinilala lamang ito na bilang isang martial arts noong panahon ng mga Espanyol o pananakop ng Espanyol. Dahil nga na impluwensya ng mga Espanyol ang ating martial arts na arnis, dito ay mas naging kilala ito noong during 16th century.
Itong arnis na ito, itong arnis style na ito, ay karaniwang ginagamit lamang sa pakikipagdigmaan at self-defense ng mga Filipino noon. Ito ay upang maprotektahan ang kanilang tribo, ang kanilang pamilya, o ang kanilang sarili. Siyempre, itong arnis na ito, habang tumatagal at parami ng parami ang mga nakaka-impluwensya dito, kaya hanggang ngayon ay maraming iba't ibang variety or may pagkakaiba't iba ang mga arnis sa iba't ibang lugar. Ano nga ba ang kaibahan ng arnis noon sa modern arnis ngayon? Ang arnis noon ay sinasabing rich and diverse. Meaning, bawat region ay may kanya-kanya at iba't ibang sariling sequence, form, style, at kung paano gamitin, paano i-execute, at kung paano i-perform itong arnis style na ito. Pero ngayon, ang modern arnis ay tinuturing na standardized and organized, na nangangahulugan lamang na iisa lamang ang rule, ang sequence, at kahit na ano pa mang equipment, iisa lamang ang kanilang sinusunod. Kaya siya sinasabi o tinatawag na organized ang modern arnis. Ganun lamang ang pinagkaiba ng old and sa modern arnis. Ngayon naman, ating kikilalanin kung sino nga ba ang tinaguriang father of modern arnis. So, si Professor Remy Amador Presas ay kinikilala bilang isang father of modern arnis. Siya ay nagmula at nabuhay sa Pilipinas. And noong 1974 ay lumipat siya sa United States upang mag-training, umattend ng mga seminars, ng mga camps upang matuto at ma-improve pa ang kanyang skills sa paggamit ng arnis. And on 1982, he was inducted o siya ay inawardan ng Black Belt Hall of Fame as Instructor of the Year dahil sa kanyang angking galing na mga natutunan niya sa kanyang seminar na ina-attendan during his stay in United States. So, after that, kalaunan, ay doon siya nakilala bilang isang father of modern arnis dahil may mga pinapublish ang mga books kung paano gamitin, paano mga sequence sa arnis at naglabas din siya ng mga videos online kung paano i-execute yung mga ganong mga form and style. Kaya naman, si Remy or Professor Remy Amador Presas ay ang ating father of modern arnis. Which is ang terminology. Meron tayong 12 na pag-uusapan na terminologies na ginagamit sa arnis. Una ay ang abanico. Ang abanico, upon like striking motion with the stick, often used to describe a sweeping or diagonal strike. Ito naman yung pagpalo ng calistic ng pas-swipe. Ganon, sweep. Sunod ay ang baston. Ang baston, basically, Spanish term na siya ng stick. Ginagamit din ito sa pag training sticks. Ganon. Sunod ay ang bolo. Ang bolo naman, a large cutting tool or machete. Ito yung ginagamit sa anyo na pag nagpa-perform ng anyo, meron silang daladalang malaking machete. Sunod, 12 pares. 12 pares, ano lang ito, nag-refer lang ito sa 12 angle strike or 12 basic strike angle. Now, ito lang yung pagpalo sa iba't ibang angle ng calistic. Sunod, ang estokada. Estokada, ito lang yung technique na pagsaksak na pag ganon. Ganun. Pa. Or pag ganon. Sunod, ay ang espada ay daga. Ang ano lang nito, nagte-term, ano lang to isang lang term na ibig sabihin, sword and dagger. Number 7, kali. Ito yung another term ng arnis. Ginagamit din to paminsan-minsan. Sunod, pamaba. Ang pamaba, ito yung upward strike, no? Na ginagamit or thrust. Ganun, diba? Upward. Pataas yun. Back. Or pag ganun.
Sunod ay ang radon. Ito yung circular or round strike na ginagamit. Kumbaga, ito yung gun stick na gagawin mo, paikot-ikot lang siya ng ganun. Pumapalo ko ng paikot-ikot. Sunod ay ang serada. Serada, a close range fighting style or method or techniques ay executed in close quarters combat. Kumbaga, sa boxing, ito yung serada. Ay, sa boxing. Kumbaga, sa boxing, ito yung sarnis serada. Ano to, pakipag-combat sa nalapitan. Sunod, sinawali. At ay mag-specific set of drills involving alternating strike and parry stick. Ito yung sinawali. Ito lang yung sa anyo na kinagamit yung mga moves or rather drills, ganun. Ang pinahuli naman ay tapi. Ang tapi naman, ito yung ibig sabihin na pag-deflect or pag-block ng attack ng kalaban. Ganun. Arnis as a national sport. Arnis is recognized as a national sport in the Philippines by Republic Act 1950. Naging national sport yung arnis sa Pilipinas dahil sa Republic Act 1950 na pinirmahan ni President Gloria Arroyo on December 11, 2009. Dahil na rin sa mga ninuno natin na ginagamit to sa pakipaglaban or martial arts, ganun. I will be reporting about the rules and regulations and offensive tactics on armies. So first, we have the first one we have the match is categorized by age or by weight. So pag sinabi nating age or by weight, for example, like basketball, there are mosquitoes, there are open lineups, there are 18 unders. So sa arnis meron din po tayo nun in order na parang malaman natin kung match po yung magkakalaban or parang walang magkakalamangan or like sa madaling salita is walang magkakalamangan, like match lang sila kahit papaano. Like kailangan, for example, is the weight of the other opponent is like 55 kilos and the other opponent is 55 kilos. Para ma-determine nila kung sino yung mananalo dun sa dalawa na yon. At para makita na walang nangyaring dugaan or parang sabi na, ay hindi, kaya nanalo to kasi ganito, ganyan. Gets po? The next one is each match is a best of 3 rounds. So, sa arnis kasi, ang alam ko is kaya siya 3 rounds kasi may times minsan na nagkakaroon ng tie games. Kasi, like parang 1 minute ata yun. Kasi, ayun ata yung kumbaga yun yung parang parang yun ata yung pinaka rounds nila para ma-determine yung winner, I guess. So the next one is you need 10 points to win a round. So paano po pa nag-tie? So pa nag-tie naman po is ang referee naman na mag-choose kung sino yung winner. And the next one is a player can win by disarming the opponent twice. So meaning po, pag nabitawan po ng opponent mo yung arnis na hawak niya by twice, is parang mananalo na po agad kung sino yung nakapagpatanggal po dun. And the next one is a player can win if the opponent commits 3 fouls. Which is, ano yung 3 foul na yun? Which is parang hindi, nag-hit siya dun sa mga parts na restricted na bawal mong tamaan. Like, kunwari, tinamaan mo ako dito sa chan. Foul yun. Which is, pag dito mo ako tinamaan is foul yun and committed is parang bawal yung part na yung natamaan mo. So, when you committed 3 fouls, matatanggal ka na agad or matatalo ka na agad. And the next one is, in a case of a tie, the referee will choose the winner. So, katulad na explain ko po kanina, kaya po, pag na-tie naman, ang kagandahan lang naman po dun is parang hindi hinuhula ng referee kung sino yung mananalo. Like, meron silang something na parang titignan nila kung sino mas magaling gumamit ng defensive skills, ng offensives, like parang kung sino yung mas, kahit sabihin natin tie sila ng score or etc. Ano naman yan, is like magbe-base yung referee dun sa defensives and offensive skills ng isang tao.
So, the next one is the benefits of Arnis. So, meron tayong 8. So, the first one is to burn calories and keeps you in a good shape. So, yung Arnis kasi hindi lang naman pang tournament, pang laban, ganito, ganyan. Nakakatulong din siya to maintain our body healthy and like, yun, keep you in good shape. Para, kumbaga, ano na rin siya, parang bonus exercise na rin. So, second is to learn practical self-defense. So, yung Arnis kasi is parang napaka-importante rin, lalo na ngayon kasi hindi ko naman sinasabi sa Pilipinas tayo, pero malaking tulong ang self-defense ng Arnis, lalong-lalo na napaka-delikado dito sa bansa natin. And the third one is to develop more confidence. So, yung pinakailangan natin, yung confidence talaga. Kasi once you have it, you can outgrow something, you can do something that you cannot do before. Like parang, pag may confidence ka, kaya mo lahat. The fourth one is to inherit mental discipline and focus. So, importante rin yan. Mental. So, pag na-inherit mo yung discipline at nakapag-focus ka, goods to goods yan. So, the fifth one is to promote improvement. So, time by time, nagkakaroon ka ng improvement, kaya Arnis is parang madami talaga nagiging benefits. And the sixth one is to forge the spirit with you. So, yun. You have the forge, you have the, kumbaga parang naano yung spirit mo dito sa part na to. And the seventh one is to relieve stress. Lalo na, nandito ka sa bansa natin. Sobrang stress talaga. Like, syempre, sunod-sunod yung mga nangyari dito sa bansa natin. Kung ano-ano pa yung mga na-experience mo as a person, di ba? So, Arnis talaga is parang, kahit pa paano is parang nakaka-relieve ng stress, nakakapaglibang ka. Alam mo yun, alam mo na yun. So, the last one is to build strong bonds. Like bondings, ganyan. Bond with your teachers, bond with your friends. Like, parang parang magkaroon kayo ng good time ba? Ganon. So, the next one, we have the cardinal rules. So, what is cardinal rules? Well, cardinal rules is a principle in Arnis which is the respect for one's opponent as a person, as a fighter, and as a sportsman. So, ba't kailangan nating idagdag yung cardinal na rules na yan? Kasi, pag sinabi nating cardinal rules is that to emphasize the importance of a character, on how you being disciplined, and how to respect other people, especially in Arnis. Like katulad sa basketball, volleyball, meron tayo sportsmanship. We have respect to each other, opponent or team, coach, etc. etc. So, lahat ng sports, well, sa Arnis kasi, nandun na siya sa parang book nila, sa playbook nila. Pero sa ibang sports kasi, kusa na yun eh. Pero ang kagandahan halos lahat naman ng sports is pwede mong i-apply tong cardinal kasi cardinal principle is one of the most important rule in any kind of sports, because we have the respect for one's opponent, and we have and as a fighter and as a sportsman. So, yun lang po yung yung report ko. So, pag sinabi natin cardinal rules, we have the respect, we have the character, we have the sincerity, we have the discipline, we have the self-control, we have the etiquette, and the student's loyalty. So, lahat naman na sinabi ko is ma-apply naman sa lahat ng sports, and malaking tulong talaga to pag alam mo itong mga bagay na to. Kasi pag alam mo itong mga bagay na to, number 1 ka talaga. Lalong-lalo na if you have the respect, you have the sincerity, you have the discipline, you have the self-control. Especially when you have the etiquette. At dahil tapos na ang ating talakayan, dumako naman tayo sa ating quiz. So meron kaming 10 tanong na inihanda at kailangan nyo lamang itong sagutan at ilagay o ilapag ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Meron lamang kayong 10 segundo upang sagutan ang bawat dalawang tanong. Kaya tara, simulan na natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So time's up. Yun lamang po at sana ay marami kayong natutunan at nalaman sa aming tinalakay na paksa. Thank you and I hope you learned something.